Samantala, inilahad ng isang dating opisyal ng Administrasyong Duterte na may mga bagong party list na umano'y kaalyado ng CPP, NPA, NDF ang sumusubok na makakuha ng pwesto sa Kamara. Hinimok niya ang publiko na huwag nang payagang makabalik pa ang mga ito sa Kongreso. Narito ang report ni Jason Rubrico. Hindi bababa sa 155 grupo ang naglalaban-laban para makuha ang isa sa 63 pwesto na nakalaan para sa mga party list representatives sa nalalapit na 20th Congress. Ilan sa mga grupo na yan ay konektado sa CPP, NPA, NDF. Ayon kay dating Communications Undersecretary Dr. Lorraine Badoy, may impluensya pa rin ang CPP, NPA, NDF sa 2025 midterm elections. Lalo't aniya ay may malaking pondo ang mga ito. Gayunpaman, iginit niyang mas makapangyarihan ang taong bayang gising na sa katotohanan at hindi na nagbubulag-bulagan sa tunay na kulay ng mga nasabing grupo. Napakalaking bagay ng kamalayan ng ating mga kababayan. Gising na sila, alam na nila ang CPP, NPA, NDF. Kasi pag pumunta ka sa mga pages mismo ng mga prente ng CPP, taong bayan na mismo nagsasalita at sinasabi, "Oy Raul Manuel, CPP ka, tumigil ka. Oy Franz Castro, Arlene Brosas, etc." Kabilang sa mga party list na konektado sa CPP, NPA, NDF na nais makakuha muli ng pwesto sa House of Representatives ayon kay Badoy ay ang Kabataan, Bayan Muna, Alliance of Concerned Teachers at Gabriela. Itinanggi naman ni Attorney Marlon Bosantog na red tagging ang ginagawa nila laban sa mga nasabing grupo. Aniya, mismong mga dating kasamahan ng mga party list na ito ang nagbunyag ng kanilang tunay na ugnayan sa CPP, NPA, NDF. For the last 2 years, nag-conduct po tayo ng mga Senate inquiries at doon po nalaman natin at nagsabi mismo yung mga former rebels, mga 20 years na sila sa CPP, NPA, NDF, kung ano talaga sila at kung ano talaga ang mga party list na ito. Dagdag pa ni Badoy, may mga bagong party list na kaalyado umano ng CPP, NPA, NDF na sinusubukang makapasok sa Kongreso sa darating na halalan. Ang galing nila manlinlang so that now we know that there are other party groups, na party lists na kasama sila, kaalyado sila. Kinukuha pa namin yung listahan para pwede naming ilabas. Hinimok ni Badoy ang publiko na huwag nang payagang makabalik ang mga ito sa Kongreso. Isa sa mga grupong nanganganib mawala sa Kongreso ay ang Bayan Muna. Matapos mabigong manalo noong nakaraang eleksyon, muling susubok ang grupo na makakuha ng pwesto sa 20th Congress. Kung muling mabibigo ang Bayan Muna ngayong eleksyon, hindi na ito makakatakbo sa ilalim ng parehong pangalan, alinsunod sa patakaran ng Commission on Elections o COMELEC na nagtatanggal sa mga party list na sunod-sunod na hindi na nanalo. Huwag na natin ibalik yung mga yan. Yan ang mission natin. Forward march tayo. Si Bosantog at Badoy ay kapwa nominees ng Epanao Sambayanan kasama ang dating kadre na si Jeffrey Eric Celis. Layunin ng kanilang grupo na isulong ang karapatan at kapakanan ng mga katutubo sa bansa na anilay madalas ding nabibiktima ng panlilinlang ng CPP, NPA, NDF. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.